Una sa ating mga balita, 2 senador binanatan ang isang kapwa senador. Ano kaya yon? Pangalawa sa ating balita, Pangulong Marcos nagsalita na. Pangatlo sa ating balita, may mga senador daw na lilipat sa minority. Sino-sino kaya mga ito? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Noong May 29, 2026, muling uminit ang usapan sa Senado matapos ihayag ni Senator Erwin Tulfo na may 3 senador mula sa majority bloc ang posibleng lumipat sa minority bloc sa susunod na linggo. Hindi ito basta simpleng usap-usapan lang dahil kung totoong matuloy ang paglipat ng 3 senador, posibleng magbago ang balanse ng kapangyarihan sa Senado. Ang dating minority bloc ay maaaring maging bagong majority bloc at kapag nangyari iyon, posible ring mabuksan ng usapin ng panibagong pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon sa report ng Radyoman Manila, sinabi ni Tulfo na nakikita nila ang posibilidad na ito base sa kilos, galaw at body language ng ilang miyembro ng majority bloc. Lalo raw itong napansin matapos ang mainit na pagtatalo sa plenaryo tungkol sa video conferencing sa sesyon noong Martes ng gabi. Ang diskusyon na iyon ay nauwi sa walkout ng mga senador mula sa minority bloc, isang pangyayaring lalo pang nagpakita ng tensyon sa loob ng Senado. Sa panayam kay Tulfo, sinabi niya na parang naghihintay sila ng milagro sa langit dahil baka raw may mangyari sa susunod na mga araw. Ayon sa kanya, may mga nakita silang senador na maaaring kausapin sa weekend. Hindi niya sinabi ng diretso kung sino ang 3 senador, pero binanggit niya na may 2 sa majority na tila hindi rin natuwa sa mga nangyari sa Senado. Sa madaling salita, hindi pa ito sigurado, pero may nakikita silang puwang para makumbinsi ang ilang senador na lumipat ng panig. Dito na pumasok ang pangalan ni Senator Loren Legarda at Senator Francis Chis Escudero. Hindi sinabi ni Tulfo na sila mismo ang lilipat, pero binanggit niya na ang 2 ay may maraming kaibigan sa oposisyon. Dahil dito, mas lalo pang lumakas ang espekulasyon kung sino-sino ang maaaring kausapin ng minority bloc. Pero mahalagang linawin, hanggang sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung sino talaga ang 3 senador na tinutukoy. Ang mayroon lang ay pahayag ni Tulfo na may ilang miyembro ng majority na posibleng bukas sa usapan. Sa kabilang banda, tiniyak naman ni Tulfo na matatag ang kanilang hanay. Ayon sa kanya, 100% solid ang tinatawag nilang Solid Block 11 o SB11. Ibig sabihin, sa panig nila, walang inaasahang kakalas. Kaya kung may lilipat mula sa majority papunta sa kanila, hindi lang lalaki ang bilang ng minority. Posibleng tuluyan nilang maagaw ang kontrol sa Senado. Dito nagiging seryoso ang usapin dahil sa Senado, ang numero ang kadalasang nagtatakda kung sino ang mamumuno, sino ang hahawak ng mahahalagang komite, at kung aling agenda ang mas madaling maisusulong. Ang tensyon na ito ay hindi biglang lumitaw lang. Ilang araw bago ang pahayag ni Tulfo, naiulat din na nanindigan ang minority bloc laban sa online voting o video conferencing sa sesyon. Para sa kanila, mahalaga ang pisikal na presensya sa plenaryo, lalo na kung sensitibo at mabibigat ang mga usaping pinagdedesisyunan. Kaya nang itulak ang usapin tungkol sa video conferencing, doon lalong lumabas ang banggaan ng 2 panig. Kapag tiningnan sa mas malaking larawan, ang posibleng paglipat ng 3 senador ay hindi lang tungkol sa personal na desisyon ng mga lehislador. Maaari itong maging senyales ng mas malalim na hidwaan sa loob ng majority bloc. Kapag may ilang senador na hindi na komportable sa direksyon ng kasalukuyang liderato, pwede silang humanap ng ibang grupo na mas tugma sa kanilang posisyon. At sa ganitong klase ng sitwasyon, kahit 2 o 3 senador lang ang gumalaw, pwede nang maiba ang buong takbo ng Senado. Noong May 28, 2026, naging mainit ang usapan sa Senado matapos questionin ni Senator Erwin Tulfo ang paliwanag ni Senator Robin Padilla tungkol sa salitang force majeure. Ayon sa ulat ng Inquirer.net, sinabi ni Padilla na pwedeng gamitin ang force majeure para payagan ang online participation sa Senate sessions dahil sa climate crisis, giyera sa Middle East at tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. Nagsimula ang debate dahil may mga usapan sa Senado tungkol sa pagbabago ng rules para payagan ang mga absent senator na makaboto online. Sa gitna ng mga nangyayaring tensyon sa Senado, naging mahalaga ang tanong,
Kailan ba talaga pwedeng gamitin ang force majeure? Natural calamity lang ba ito? O pwede rin bang isama ang giyera, climate crisis, at iba pang global issues? Ayon sa Inquirer.net report ni Keith Clores, sinabi ni Padilla noong May 27 na malinaw umanong may force majeure dahil may climate crisis, may giyera sa Middle East, at may tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. Binanggit din niya ang posibleng matinding El Nino at La Nina, pati mga bagyo, baha, lindol, terrorism, at iba pang kalamidad. Pero hindi ito pinalampas ni Senator Erwin Tulfo. Sa isang television interview noong May 28, sinabi ni Tulfo na ang alam niyang kahulugan ng force majeure ay isang uncontrollable situation. Pero nagtataka siya kung paano magiging dahilan ang El Nino para hindi na pumasok ng personal ang isang senador. Ayon kay Tulfo, kung mainit ang panahon, hindi malinaw kung paano nito pipigilan ang isang lehislador na dumalo sa Senate session. Kaya lumabas ang tanong na tumatak sa usapan, absent ba ang senador dahil mainit ang panahon? Dito mas lalong naging kontrobersyal ang paliwanag ni Padilla. Dahil para sa minorya, hindi sapat na sabihing may climate crisis o may tension sa ibang bansa para agad payagan ang online attendance. Para sa kanila, kung may mga problemang ganito, mas kailangan pa ngang nasa Senado ang mga lehislador para harapin ang epekto nito sa taong bayan. Hindi lang si Tulfo ang bumatikos. Ayon pa rin sa Inquirer.net, nagbigay rin ng reaksyon si Senator Panfilo Lacson sa social media. Sa halip na tawaging force majeure ang sitwasyon, sinabi ni Lacson na hindi ito force majeure kundi unforced error. Sa madaling salita, hindi ito pangyayaring hindi kayang kontrolin, kundi pagkakamaling nanggaling sa sariling desisyon o paliwanag. Ipinaliwanag din sa report na ang unforced error, ayon sa Cambridge Dictionary, ay isang pagkakamaling resulta ng sariling desisyon. Kaya para kay Lacson, maling gamitin ang force majeure sa ganitong sitwasyon kung ang pinag-uusapan ay attendance at online voting ng mga senador. Sumunod din si Senator Risa Hontiveros sa mga tumutol sa paliwanag ni Padilla. Ayon sa Inquirer.net, sinabi ni Hontiveros sa isang hiwalay na television interview na ang mga isyong binanggit ni Padilla, gaya ng giyera sa Middle East, epekto sa langis, climate change at global warming, ay mismong dahilan kung bakit kailangang pisikal na pumasok ang mga senador. Para kay Hontiveros, kung may giyera sa ibang rehiyon at may epekto ito sa presyo ng langis at buhay ng mga Pilipino, hindi dapat gawing dahilan iyon para mag-online na lang. Sa halip, dapat pumunta ang mga senador sa Senado, magtrabaho, magdebate at gumawa ng aksyon. Idinagdag pa ni Hontiveros na hindi rin sapat na dahilan ng China-Taiwan tension para payagan ang online participation dahil matagal ng issue ito at hindi naman direktang pumipigil sa mga senador na dumalo sa session. Para sa kanya, ang mga ganitong usapin ay hindi dapat gamitin para luwagan ng rules kung wala namang aktual na sakuna o agarang panganib na humaharang sa pagpasok. Samantala, ayon naman sa isa pang Inquirer.net report, nagbigay ng malinaw na paliwanag si Senator Francis Kiko Pangilinan tungkol sa kahulugan ng force majeure. Ayon kay Pangilinan, ang force majeure ay tumutukoy sa natural disasters o calamities o sa legal term, acts of God na beyond human control. Nilinaw ni Pangilinan na hindi sakop ng force majeure ang Senate shooting incident, ang warning shot ng Office of the Sergeant at Arms, o ang umano'y pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Para sa kanya, ang mga ito ay man-made events, kaya hindi maaring ituring na force majeure. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil sa konteksto ng mas malaking issue sa Senado. Ayon sa mga ulat, pinag-uusapan ang pagpayag sa online participation at online voting ng mga senador. Pero kung ang batayan ay force majeure, kailangang malinaw kung ano talaga ang sakop ng salitang iyon. Sa panig ng majority, lumalabas na nais nilang magkaroon ng mas maluwag na paraan para makalahok ang mga senador kahit hindi physically present. Pero sa panig ng minority, delikado ito kung palalawakin ang kahulugan ng force majeure hanggang maisama ang mga sitwasyong hindi naman direktang pumipigil sa pagdalo. Dahil dito, naging mas malaki ang issue kaysa simpleng attendance. Napunta ito sa tanong ng accountability. Kapag senador ka, kailan ka pwedeng hindi pumasok? Kailan valid ang online participation? At kailan nagiging dahilan na lang ang mga legal term para maipasa ang isang political move? Nang tanungin si President Marcos tungkol sa sunod-sunod na gulo sa Senado,
Mula sa gun-related incident, walkout ng minority black, hanggang sa usap-usapang Senate coup, hindi niya itinago ang pagkabahala. Bilang dating senador, sinabi niyang nakakalungkot makita na bumabaraw ang kalidad ng usapan sa mataas na kapulungan. Noon, kahit matindi ang debate, trabaho lang ang pinag-uusapan at hindi personalan. Pero ngayon, para sa kanya, nagiging mababaw at personal na ang bangayan. Kaya hindi niya raw inakalang hahantong ang Senado sa ganitong sitwasyon. Mas naging mabigat ang usapan nang mabanggit ang pahayag ni former Senate President Frank Drilon na tila nagiging lugar ang Senado ng sheltering fugitives from justice. Dito pumasok ang issue kay Senator Bato de la Rosa at ang panukalang online voting. Diretsahan sinabi ni Marcos na hindi siya sang-ayon dito. Para sa kanya, naiintindihan ang online voting noong COVID dahil may health risk. Pero ngayon ay wala na raw sapat na dahilan. Sa tingin niya, lumalabas na paraan lang ito para makaboto si Bato kahit hindi personal na sumisipot. Kung mahalaga ang boto ng isang senador, kailangan niyang pumunta sa Senado at humarap sa proseso. Tinalakay din ang aligasyong tina-target daw ang Majority 13 dahil sa mga kasong isinampa laban sa ilang senador. Pero itinanggi ito ng Pangulo. Ayon sa kanya, hindi ito usapin ng majority o minority, kundi resulta ng mga pangalang lumabas sa testimonya at findings ng Blue Ribbon Committee. Ipinasa umano ang mga impormasyon sa Ombudsman at DOJ, kaya dumaan ito sa tamang proseso. Para kay Marcos, kung may kaso, dapat harapin ito. Kung walang ginawang mali, lalabas din iyon sa investigasyon. Pagdating naman sa Senate leadership, itinanggi rin ni Marcos na may kontrol ang Malacanang sa pagpili ng Senate President. Ayon sa kanya, ang mga senador mismo ang pumipili ng kanilang leader. Bilang dating senador, sinabi niyang katawa-tawa ang ideya na uutusan lang ng palasyo ang mga senador kung sino ang iboboto. Aware man daw ang Malacanang sa mga nangyayari, hindi ibig sabihin nito na sila ang nagdidikta kung sino ang mamumuno. Sa huli, sinabi ni Marcos na hindi siya ang nagpapataas ng political tension sa bansa. Para sa kanya, ang mga gumagawa ng matitinding aligasyon, nanggugulo at inuuna ang sariling interes ang nagpapalala ng sitwasyon. Mensahe niya, kailangang bumalik ang Senado sa trabaho, proseso at respeto dahil hindi dapat ito maging lugar ng personalan, taguan at walang katapusang bangayan. Sir, after the gun-related incident in the Senate, and then there's the walkout of the minority bloc and the alleged another Senate coup, as the President and former member of the upper chamber, how concerning is this, sir? Very. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Ganito ba tayo? Ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil nagpe-personalan na eh. Naging personal, ang babaw na ng usapan. Dahil ang kwento ko nga, yun na nga kwento namin. Meron mga senador na pagka meron kami pinag-uusapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga. At saka tatayo, mag-interpolate, at saka yung interpolation talagang mabigat, at saka well-studied and no-holds-barred interpolation. Pero after pag-upo namin, magkakape naman kami, kakain kami ng magkasabay. Hindi personal. It's about work. It's not about personalities. Nagbago eh. Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya niyan nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. And then I was watching the comments of
former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do. Thank you, Mr. President. The next question. You have a follow-up question? Yes, sir. Just one quick follow-up. Kasi, sir, there are also concerns na because of the series of cases filed to that some of the senators that are part of the majority bloc, well, including Senator Amy, she said that, well, maybe the majority 13 is being targeted. Are they Is being? targeted? sir? Look. Are they? Almost a year ago, ang sinabi ko sa taong bayan, kailangan malaman ng buong taong bayan ang katotohanan. At nung kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo. Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. At dahan-dahan na. At ang pinakamaganda, kung talagang may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. At kaya naman, eto na. Eto na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Ito ang aking ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. Patuloy pa ang investigasyon, patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon kung kani-kanino pa. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan doon sa, kung titignan ninyo, ano ang kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings nila. Ito ang naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. I'm not saying it will be. But if the alignments are different again in terms of the majority, paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So, walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ito ang dahil sa resulta ng mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Thank you, Mr. President. Thank you. The next question from Alexis Romero, Philippine Star. Good afternoon, Mr. President. As a former senator, what are your thoughts on the proposal to amend the Senate rules to allow online voting? All right. As a former senator, I suppose I'm reasonably qualified. I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. But I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto. Hanggat dumating siya dun sa Senado. Kung he's willing to take the risk like he did the last time, ay ibang usapan yon.
Basta't nandyan siya. So it has been the long-standing tradition of the Senate is that if that you are not physically present on the floor when a vote is taken, that you cannot in fact vote. Again, COVID gave us a different outlook in terms because we were concerned about health and safety at that point. We do not have those concerns now about health and safety. Okay, follow-up lang, Mr. President. You touched on it slightly na, but I will ask it anyway. There are notions that the electronic voting will enable senators facing charges to evade accountability or even arrest. Do you share the same concern? I never really thought about it in those terms. Ang para sa akin is that simple lang ang question. Dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa akin palagay, hindi dapat. Kung talagang importante siya makaboto, dumating ka sa Senado.